Alam nyo bang may mga PBA Finals moments na hindi lang nagpaiyak o nagpakilig sa fans, pero tumatak na rin sa kasaysayan ng Philippine basketball? Hindi lang ito basta laro, kundi kwento ng pagkatalo, pagkapanalo, at pag-angat ng mga bayani sa court. In number 10, we have the emotional farewell of Mark Pingris 2021. Si Mark Pingris, kilala bilang Pinoy Sakuragi, ay nagpaalam na sa PBA noong 2021 matapos ang halos 2 dekada ng pagiging inspirasyon sa basketball court. Nagbigay siya ng 8 championships, karamihan ay kasama ang San Mig Coffee Mixers, at naging bahagi ng Grand Slam team noong 2014. Pero higit pa sa mga tropeyo, ang puso niya sa paglalaro ang tumatak sa fans. Ang kanyang retirement speech ay puno ng emosyon, at bawat salita, ramdam na ramdam mo ang pagmamahal niya sa laro. In number 9, we have the rise of Junmar Fajardo 2019. Noong 2019, sa PBA Philippine Cup Finals laban sa Magnolia Hotshots, si Junmar Fajardo ay nagpakitang gilas sa Game 7 kung saan umiskor siya ng 17 points at kumuha ng 31 rebounds, isang finals record. Pero hindi lang iyon ang dahilan, kaya siya tinaguriang The Kraken. Ang kanyang 6 na sunod-sunod na MVP awards ay nagpapatunay sa kanyang dominance sa liga. Siya ang haligi ng San Miguel Beermen, at ang bawat laro niya ay patunay na siya ay isa sa mga pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng PBA. In number 8, we have Jeff Chan's buzzer beater 2013. Sa Game 3 ng Governor's Cup Finals laban sa San Mig Coffee, si Jeff Chan ng Rain or Shine Elasto Painters ang nagbigay ng iconic buzzer beater. Sa huling segundo ng laro, habang tabla ang score, tumira siya mula sa kanto ng court at pasok. Ang moment na ito ay hindi lang nagbigay ng panalo para sa Rain or Shine, kundi nagpatibay din sa reputasyon ni Chan bilang isa sa pinakamahusay na shooters ng kanyang henerasyon. In number 7, we have the forfeiture incident 1990. Finals ito ng Añejo Room 65ers at Formula Shell, pero sino ang makakalimot sa controversial na walkout ng Ginebra? Matapos ang sunod-sunod na questionable calls, nagdesisyon ng coach na si Robert Jaworski na hindi na bumalik ang kanyang koponan sa halftime ng Game 6. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng automatic championship sa Formula Shell, pero ito rin ang nag-udyok sa mga fans na mag-demand ng mas patas na officiating sa liga. Isa itong moment na nagpakita ng passion ng Ginebra na kahit sa gitna ng kontrobersya, never nilang iniwan ang kanilang prinsipyo. In number 6, we have San Miguel versus Rain or Shine Defensive Battle 2016. Ang Game 7 ng 2016 Philippine Cup Finals ay isa sa mga pinaka-intense na laban sa kasaysayan ng PBA. Sa score na 92-90, nagwagi ang San Miguel Beermen laban sa Rain or Shine Elasto Painters. Si Chris Ross, na kilala bilang defensive wizard, ay nag-step up sa crucial moments, nagbigay ng critical steals, at nag-sink ng free throws para iselyo ang panalo. Ang laban na ito ay patunay na hindi lang offense ang susi sa tagumpay, kundi ang disiplina sa depensa. In number 5, we have the buzzer beater by Eric Menk 2000. Finals ito ng Barangay Ginebra laban sa Pure Foods, at si Eric Menk, na kilala bilang Major Payne, ang naging bayani sa Game 3. Sa huling segundo ng laro, tumira siya ng fadeaway shot habang binabantayan ng 2 defenders. Tumunog ang buzzer kasabay ng pasok ng bola sa ring, at nakuha ng Ginebra ang panalo sa score na 87-86. Ang clutch performance na ito ay nagpapatunay kung bakit si Menk ay isa sa pinagkakatiwalaang players ng kanyang panahon. In number 4, we have Samboy Lim's Skywalking Act 1989. Sa finals ng San Miguel Beermen laban sa Pure Foods Hot Dogs, si Samboy Lim, the Skywalker, ay nagpakita ng kanyang gravity-defying acrobatics. Sa isang fast break play, umatake siya sa rim, lumundag, at nag-dunk na parang lumilipad. Hindi lang ito tungkol sa points, kundi tungkol sa entertainment at style ng laro ni Samboy. Siya ang epitome ng flair sa basketball, at ang moment na ito ay naging inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng players.
In number 3, we have Alvin Patrimonio versus Kenny Williams Duel 1983. Sa finals ng Toyota laban sa Gilbey's Gin, si Alvin Patrimonio at Kenny Williams ay nagkaroon ng one-on-one scoring duel na tumatak sa kasaysayan. Umiskor si Patrimonio ng 51 points, habang si Williams naman ay may 47. Ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa individual brilliance, kundi tungkol sa passion ng dalawang manlalaro na ilabas ang best nila sa harap ng mga fans. In number 2, we have the Great Comeback 1980. Sa Game 5 ng Open Conference Finals, ang UTEX Wranglers ay nakaharap ang Toyota Tamaraws. Sa huling 16 seconds ng laro, down by 4 points ang UTEX. Sa isang play, nagkaroon ng 3-pointer at isang mabilis na steal na nagresulta sa basket, kaya napunta ang laro sa overtime. Sa huli, nanalo ang UTEX 99-98. Ang comeback na ito ay naging simbolo ng never give up spirit na mahal ng PBA fans. At last, number 1, we have Robert Jaworski's record-breaking performance 1975. Sa Game 5 ng Toyota laban sa Crispa, umiskor si Robert Jaworski ng 43 points, isang performance na nagpatunay ng kanyang pagiging leader. Pero hindi lang ito tungkol sa points. Ang kanyang presensya sa court at ang paraan ng kanyang paglalaro ay naging pundasyon ng legacy ng Toyota franchise. Si Jaworski ay hindi lang player, kundi inspirasyon sa bawat Pilipinong nangangarap. So there you have it mga kabasketball, ang 10 PBA Finals moments na nagbigay ng buhay at kulay sa Philippine basketball. Anong moment ang tumatak sa inyo? Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-share ang video na ito para patuloy tayong magkita sa susunod na kwentuhan.